pabutangan niya. But pag-abot niya sa in the end of the day, na-realize sana na mas dami kung anong magkawang nilang papa. Mas lindot kung anong kahintang dito. Kung sa labot ko din yung situation, then una-una niya, hindi na siya dawaton sa papa. Pero layo pa lang siya, gigapos na siya sa papa. Nakato siya is the one represent to nga the Father na iyang gilayasan is ang Ginoo. So siya, nagsukuhay siya sa Ginoo, puno siya kapakasala, pero wala siya sa likuhay sa Ginoo, layo pa lang siya, gigapos na siya sa Ginoo. Amen. Kaya, dapat dili ta manangay, dili na ito ginagawa ng confidence sa tao. Hindi mo ibutang ang confidence mo sa tao, yung hali na lang, tungod na siya na. Pero wala din mo buhat, madrain na ka na. Stop letting what other people think about you affect your obedience to Jesus. Amen. Ayaw hindi ibutang ang confidence mo sa tao. Kaya once pa rin ibutang yung confidence mo sa tao, mawala ang David na sa masigasing. Mawala ang courage ba? Mawala ang kanang usog na bihangag ni Lord sa pinabuhi. Kaya ano, ginabutang pa nila yung confidence sa tao instead na ikaw ang buhang na. Because you know, in Genesis 1:26, ibuhang ka sa Ginoo na authority, dominion. You have the authority. Ano, hindi man yung gamitin yung identity. Pero minapulot pa niyo yung sarili sa butang na dili makapay makaya kung makapawala sa iyo sa Ginoo. Mo karon dili mawala yung tanan. Even sa David, ang life ni David, basahon ng Psalms, daghan siya nagbuhat na dili makapay makaya sa Ginoo. Although ga-serve siya kay Lord, although ga-serve siya, daghan siya gipangbuhat na maayo, pero natempt mo siya. Pagkabulog ako sa gipray ni David, Lord, reviewin mo sa taas ng Lord, why as low na siya. So wala din ayaw mo sa iyo ni Lord, kastragay mo sa sala karon, kastragay mo sa insecurity karon, dili pa ulay ang tanang isuod na dili pa magduol sa Ginoo. Uno mo sa chance sa Ginoo, ayon kasi mo galingon, mababa ka tanaw sa sarili, pero ang imo pamatanon ka. Matabangan ba ka sa imo galingon kung sige na nauna sa mga problema, di ba? Sometimes overwhelmed na, blind ka, because ang John 10:10 na gayon, that thief come to steal and to kill and to destroy. Niadto ang yawa sa kalibutan para magpatay, para maglaglag sa inyo. Wala ka sa dominion authority because we are blinded, we are bondage with the sin na kunahuna sa tuwa. So kada dili mo na yung tanan, mo dyan na-encourage sa mga people na as a young people ko, as a leader, dali ang church, dapat be confident yun ka. Dili na maulaw. Dapat rin magbuwang teacher sa tuwa. Kung pawalingon mo ka, dili na maulaw. Dili na ibutang ang confidence sa tao. Dili na ibutang ang confidence na to sa mga tao na nagunauna si mo. Kung sawayon mo ka, kung dagan mo ka, kung ingon mga sa tao nga, ano ka, tingana mo gawin ka, wala, kaya ngay. Nga ayaw paminawan na. Unaunaan nga, si David, nadaog niya si Goliath, pinagi sa gawong. Amen. So, dapat dapat na itong pagaling sa inyo mo. And lastly, my soul short ka rin nga gawali, but ako ibigay mo. Ako ibigay mo bumatay. So, number 1, sige ito. Let us number 1. And number 2. Number 3. Doon nga, dapat ito i-recognize na natin David sa mga kabalito. Dagan mag mga gulaya, dagan mag mga security, dagan mag mga problema, asayang people, gastragay, yun na nga. Pagkaroon, dili pa ulit na nga, magugulo sa Ginoo. Umipanan ka ng confidence sa Ginoo. Kaya namor ka lang pag-ito sa Ginoo, namor ko tagakaso ni Lord. Kaya na mga agency na ito, kung saan na iwan ni Lord sa tuwa. Naku, kaya iwan si Lord sa pinagwi. How many times you fail, pero ipasaylo doon ka sa Ginoo. Anong ginabutang mo nila yung sarili sa bandage, pero gina-focus mo nila yung sarili sa storm. Nakitagahan ka ni Lord, ang authority. Una ka, first na ito, buhaton, as a Christian, we need to know our identity. Like, kung kabulong mo ka sa identity, hindi ka rin mabakak sa yawa. Para na, wala kayo confidence, flexibilities, gawin mo nga, wala kayo confidence. Ulong mo kayo, if you know your identity, kabalo ka nga, ay, Jesus na sa inyo kabalo mo, hindi ka ang kawala. Dapat encourage number 2 is,
Dapat, dili ato manaon na gamay ta. Dili ato manaon na wala tayong pulos, worthless ta. Pinawalo ka, before ka na tao sa inyong inahan, before ka na nagutang sa inyong sa inyong inahan, nakailan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. That's why, hindi you the authority and dominion. Unang itagaan ka niya otoridad. Itagaan ka niya authority. Ang malabanan na, ano, ginangkag niya si Jesus because of His grace. Kaya ano, para ang masala, ang mga struggle ni mo, kaya na mo, o ikaw na mo, pinagi sa grasya ni Lord. Nagkapan ko si Lord. And lastly, ang ipahagay sa inyo, every time natin problema, every time natin struggle sa mga kinabuhi, remember in Matthew 11:58, i-flash ko. Matthew 11:58. Ibaran ako, Matthew 11:58, ano siya, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ano si Lord, di kumanta niya, every time natin problema, every time natin struggles ng kinabuhi, come to me. Ano siya, dugo sa mga kabulong anak, dili mo na kaya ng gulayan sa kinabuhi. Dili mo na kaya ng struggles ng kinabuhi hardship. Kabulong ako sa mga tabang sa mo in times of trouble, in times of hardship, ang Ginoo na Diyos. Nag-aatin ng kabulayan. How many times nag-pray ka, Lord? How many times nag-ampo ka sa Ginoo? Napalay yung nakapag-ampo ni mo, mawala ang pagkupag sa Ginoo. Panahon ka ng problema ka, panahon ka, sikas magulipol sa mga baliyon, wala siya pag-ibalibaran sa Ginoo. Amen? Wala siya niya, isa rin po ay. Wala, dapat observing the Lord ka in 1 Corinthians 15:8 na ito. Ano siya? Therefore, brothers and sisters, dapat ako ikot atong word by word because our labor in the Lord is not in vain. Wala, manalagay ka sa Ginoo, dili na masayang, manalagay ka sa Ginoo. Mas dagan mawag na sa Ginoo. Wala na ang kabalo karon kay bandage ka kung sa ginawa na mo, bandage ka sa sala, bandage ka kung sa struggle mo karon, wala na kabalo nga, dagan pa rin plano ang Ginoo sa kinabuhi. Dagan pa plano ang Ginoo ba? Dili pa ulayan ka na, yung ano, nag-hardship ka karon, ano, nakikibati karon, ano na kayo mga struggle karon, because of the process. Umudulan na kay Lord, wala, umudulan na sa Ginoo, lumangalagan ka sa Ginoo, all of the hardship and struggle na diyan mo karon, wala yung dilit niya kaya i-overcome sa kauban sa Lord. God is with you, exon, nga dili, wala yung tanan nga, magbago, dili, wala yung tanan nga, mga lagan na sa Ginoo, as a Christian, young people, dapat, be confident na, dili mo na confident, marag isayangan na yung mga grasya sa Ginoo, ang ihagas sa kinabuhi. Amen? So, karon dito ta. Amen. And praise God. And let's worship the Lord. Hallelujah to the Lord. Alam First Timothy 4:12, dapat example na sa uwan. Later na sa Ginoo na, then let's pray. Sa lahat ng
the Holy Spirit reminded me ba? Umating klase na po. Balik na po sa inyong mga eskwela. Ano na po sa campus. But I just want to tell and remind you, na wala kabutan na pwede makita po sa inyo sulod sa eskwelahan. Kamo'y ma-influensyahan or kamo ang ma-influensya sa ilaha. And there's so many students that made the love of Jesus inside the campus. Ako, when I was a young people, when I was schooling, nag-eskwela ko sa UIC, nag-eskwela ko sa Interface, nawal ko sa testimony na ko. Until today, makita ninyo ang akong picture sa karaan ako kakiping, again sumagyo sa akong karaan ng Facebook. Every time pag humana ko school, mapungan nila ng Pastor Claudio, muad ko ipaingon sa Buski, iba campus ministry. O kabalo mo ang mga product na mo sa campus ministry karon, hindi na ko sila maniktan si Ricky. So leader na sa church. Most of them, ang mukha naman siguro walang nakita pero naana sa simbahan. Unang encourage na mo mga young people. Don't lose your youthful passion for the Lord. Ayaw niyo wala ang inyong huma o ang inyong gadasig sa inyong pagkabangan kung dila sa Ginoo. Umakadaw Monday, every one of you will go back again to the school. Swila na po mo. Ang uman sa inyo, mag-college na, nanamoy mga translation na inyong ginahimo. But this is my prayer for every one of you. That before you go back to your campus, before you go back to your school, ayaw gawas karon nga kagabion, na dili niyo ma-receive ang passion ninyo para sa inyong campus. Be a blessing to your campus. Be a blessing to your school. Be a blessing to your classmate. Did you know? At yung mga bataan karon, kung ako ka lang, karon ingon ko ba, when nagawali si Tanunong, bagitsatan na ko ang pastor ko. Pwede ba may tagaan ko ni mo contact sa campus ministry sa Tigato Buhangin? And my heart was so touched. And God reminded me for the campus ministry. Before I sacrifice my life, iskwila ko, ulitin ko, at ko, Buski, sabay nila Pastor Claudio. At that time, di ko magalimot. Anak na time, nadaghan kayo na race ng mga batanon. Nung nadala na ko sa encounter, nakaila sila sa Ginoo. And some of them, they are continue to serving the Lord because na ay mga tao na gigamit ang Ginoo. Pero mga young people, ayaw nyo sayana ang inyong fire kay Lord. Na hindi nyo na maggamit sa inyong campus. Don't shy! Ayaw nyo ikaulaw si Jesus sa inyong classmate. Mostly ang struggle ninyo mga estudyante, maulaw mo ang amin na Kristohanin mo. Mostly ang struggle ninyo mga estudyante, maulaw mo ang amin mga Kristohanin mo. Pero mo, ayaw mo kaulaw ang mga Kristohanin mo. Ayaw mo kaulaw ang mga believer mo ni Jesus. Be proud that Jesus lived in your life. Be proud that ang mga batanon karoon na naging ahanglan in Jesus. If you are here this afternoon, that you desire for the fire of the campus, ay mga pastor dire, na pwede makaampo sa inyo at tungo sa kubangan. Come on, sing this song. Come on, dire tayo sa kubangan ko sa mga come on. Don't lose your beautiful passion for Jesus. Come on, just come here forward. Tingnan niyo, Lord. I want to be useful, Lord, in the campus ministry. Lord, I want to be useful, Father God. In the campus ministry, no? Kami po ni Lord is specific place. Ayaw sayangin yung mga batanon. Ayaw sayangin, ayaw sayang sa mga butaw na mag-waste na ng time. But this time is the time to move out, to preach the gospel. We worship. We worship you, God. Can we sing this song ng mga balaang kalayo sa Diyos naman? We baton patas ng damang sa Ginoo. We worship you, God.
Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. Oh, we worship you, God. Come on, let's give us some people. Yeah, request Pastor Achiri, Pastor Nadia, to come here also in front. Oh, we worship you, God. Lord, we ask your fire for every young people, Lord. I ask your fire, God. Daghan kay mga young people karon nga nawala na ilang passion kay Jesus. Piling nila na dito sila mga young people. But so di ang kamo, you are still young. Mga bataan mo pa mo, you can do greater things for Jesus. Don't waste. Ayaw niyo sa langit ang kaabting niyo mga kabataan mo na hindi mo magawin with Jesus in campus ministry sa inyong school. Just tell the Lord, use my life, Lord, sa kong eskwelahan, gamitan mo sa
Spirit is moving. We worship you. We worship you. Thank you.
estudyante, ng eskwela na po Ginoo. Mga Lord, silang mga school. Lord God, cover them from any form of temptation. I pray that nabunan mo sa Ginoo sa imong hamilig balaan nila po. That every one of them will be a blessing to their school and will be a blessing to their classmates, Father God. Pwede ba ating pataas ng kamot sa Ginoo, young people? Pwede ba balik ko na ito ganda at balik itong balaan kalayo sa Diyos? Come on. Not just only. Come on, sing this song. This is your song. Mamilayan ni Sir, Father God, kundi mabalik
dagan